Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's pag-usapan natin etong si Senator Bato de la Rosa. Totoo talaga ang kasabihan na kung ano ang puno, ganoon din ang bunga. Kasi itong ngayon si Bato de la Rosa ay nag-aala Duterte. Kung matatandaan nyo, etong si Bato de la Rosa noong March 20, eto papakita ko sa inyo sa screen. Yan. Noong March 20 mga kababayan, yan. Etong si Senator Bato de la Rosa ay nag-volunteer to protect Apollo Kibuloy should he decide to attend the Ontiveros-led state Senate hearing on the reported violation of human trafficking, rape, sexual abuse and violence, and child abuse. Ayan mga kababayan, malinaw po yan. At meron siyang video na siya mismo ang nagsabi. Ito sabi niya, di ba? Kung gusto niya, ako ang magsisecurity sa kanya. Kahit one-man security ako, haharangin ko lahat ng may threat sa buhay niya. Mag-volunteer ako, mag-security sa kanya kung naisip niyang humarap sa Senado, ha? Mas maganda sana. At the end of the day, the decision is coming from him and him alone. Yan po yung naglabas sa mga interview. Dahil po nag-interview sa kanya, yan po yung March 20, 2024. At dahil dyan, ako po, sari-saring batikos ang inabot ni Bato de la Rosa. Ito, isa lang to, babasahin ko Buti pa kay Kibbs mag-volunteer si Honorable Senator na mag-close-in security. Pero sa West Philippine Sea, hinayaan ng mangingisda na habulin at bulihin ng China. Binoto ng tao para maglingkod sa nakararami, hindi sa may kakayanang depensa ng sarili. We do not deserve this honorable Filipino. Election na naman, please bumoto at pumili ng maayos na politiko. Ayan. At merong nag-reply dun sa ating kababayan, sabi nila, no vote sa mga kumampi kay Kibuloy. Ito pa, kay Kibuloy lang siya maglingkod, hindi sa taong bayan. Ayan, mga kababayan nyo nga ilan sa mga komento ng kapwa natin Pilipino. If that's so, ito pa, if that's so, Bato must first resign as senator, then he can assume his new role as private security guard of Kibuloy. So inabot itong si De La Rosa ng sari-saring batikos galing sa mga netizens. So dito sa ating mga kababayan kasi biruin mo, ikaw isang senator. Ang mandato sa'yo ng batas ay protektahan itong ating bayan. Imbestigahan itong gumagawa ng mga katarantaduhan at sumusuway sa batas. Yun ang mandato mo to protect the Filipino people di ba? Kasi ayan yung mandato sa inyo ng batas dun sa inyong code of conduct as public officials, di ba? Yun ang inyong dapat unahin, yun ang inyong mandato. Pero dito lumalabas, imbis na protektahan niya itong interes ng publiko o ng mas nakakarami, ang kanyang pinoprotektahan ay yung kaibigan. So, ibig sabihin, sariling interes ang inuuna nitong ating senador na ito. So, kabilang batikos inaabot niya ngayon. Ang dami pong dami pong report na nagkalat o kahit dito sa Inquirer.net sabi, ito pakita ko sa inyo. Ito. Sabi dito ng Inquirer.net, De La Rosa offers to protect Kibuloy at Senate probe. I will be his security. Ayan alinaw-linaw If Apollo Kibuloy decides to face the Senate, he can rely on Senator Bato de la Rosa for protection. Mismong si paulit-ulit na-quote siya Kumbaga talagang sinabi niya, if he wants, I will be his security. Sabi niya, even if I'm just a one-man security team. So, ibig sabihin, kahit siya lang daw mag-isa. Poprotektahan niya raw si Kibuloy kahit siya lang mag-isa. I will intercept any threats to his life. I won't allow anyone who poses a threat to his safety to get through. So, yung sinasabi ni De La Rosa, nakalimutan na niya na siya isang senator. Akala niya security guard siya. So wala na.
Sablay na talaga etong ating senator. So dahil nga sa batikos, eto na mga kababayan, biglang nagbago ang isip. Isip ba o yung sinasabi lang? Biglang nagbago ang sinasabi ni Bato de la Rosa. Eto, noong March 20, ang sabi niya, kung gusto niya, ako ang magsi-security kay Kibuloy. Kahit na 1-man security ako, haharangin ko lahat ng may threat sa buhay niya. Pero kinabukasan, March 21, 2024, dahil nga sa inabot niyang batikos kabi-kabila, eto na sinasabi ni Kibuloy. Ang lumabas sa news at ako mag-security kay Kibuloy. Hindi naman sinahit doon at tinanong ako pag pwede ba ako mag-security. So, dinideny niya na ngayon. At sinisisi, etong media, kasalanan daw ng media. Sabi ni Senator De La Rosa, kinall out niya itong media for quoting him out of context. Nung sinabi niya raw na willing siyang mag-serve as security escort of controversial Pastor Apollo Kibuloy. Ayan. So, iba na yung sinasabi. Pagkalipas na nga isang araw, nag-iba na agad. Kaya sabi tuloy ng mga kababayan natin, etong si De La Rosa ay manang-mana sa kanyang poon. Sino ba yung poon nito? Eto, mga kababayan, sino ba ang poon nito? Ayan. Yan ang poon niya. Kasi alam niyo mga kababayan, etong si dating Pangulong Duterte, paiba-iba rin sinasabi nito eh. Kung matatandaan niyo doon sa rally sa Davao, di ba sabi niya, meron tayong presidenteng adik. Di ba sinabi niya yon? Kung ano-ano mga sinabi niya, pinagmumura pa niya si Pangulong Marcos. Di ba? Kung ano sinabi na bumalik doon sa usapan, tagal lang issue yung yung droga na yan at sinasabi niya, adik nga daw itong ating presidente. Pero, nung tinatanong siya, sabi niya, wala naman daw siyang sinasabi doon sa rally na adik itong ating presidente. So, deny ni Duterte, yung sinabi niya doon sa sa rally sa Davao na itong ating presidente ay adik, wala daw siyang sinasabing ganon. Kaya nagaya na ito si Bato. Diba, sabi niya, magsi-security siya kay Kibuloy. Tapos nung medyo nabatikos na, nag-iba na, sinasabi niya, wala naman ako sinasabing ganun eh. So parehas na parehas mga kababayan, parehas na parehas na itong si Bato de la Rosa dito sa kanyang poon na si Tatay Digong, itong dating Pangulong Duterte. Diba kasi alinaw-linaw naman eh, ito paririnig ko sa inyo, mismo siya nagsabi. At tapos ngayon dinideny na niya. Itong sinabi niya. Dahil kasi nabatikos eh. Nabawasan ng boto mga kaibigan. Ito. Sa kaibigan niyo, may offer din po. Security. Kung takot siya, agad yung buhay niya, I can be secure. I can secure him kung wala in the city. Yeah, I can offer myself as his security kung pupunta siya. Just for him to be physically present in the hearing. Pero kung ayaw niya, that's the final decision is with him. Okay, so yan mga kababayan, siya mismo nagsabi, di ba? Kung gusto ni Kibuloy, magsisecurity ako sa kanya. Anong nabatikos? Ngayon, nabaliktad na. Sinasabi niya, yan. Hindi naman daw niya sinabi. Wala na, pare-parehas na sila na ganyan ng style. Na pag nabatikos, hindi mo aminin yung sinabi mo, although kitang-kita naman, halos lahat ng media outlet, na-quote itong si Bato de la Rosa dun sa sinabi niya. Tapos ngayon, sinisisi niya itong media. Kasalanan daw ng media kasi na out of context daw siya. Kitang-kita naman, halos lahat ganun ang interpretasyon doon sa sinabi niya. 'Di ba? So ayan mga kababayan, etong ating senator, katulad na rin ng kanyang poon, ay pabago-bago ang sinasabi. Kaya magtitiwala pa ba kayo sa ganitong klaseng senator? Kaya marami nagsasabi, etong si Bato kasama si Robin Padilla, ito dapat pinagre-resign.
Dapat hindi ito nasa Senado. Dapat ito tama, mag-resign na sila at mag-security na lang kay Kibuloy. Sila ni Robin Padilla. Kasi wala namang mas inuuna pa nila itong kapakanan ni Kibuloy kaysa sa kapakanan ng taong bayan. Diba? Mag-resign na lang sila. Lipat na lang sila doon kay Kibuloy. Bantayan na lang si Kibuloy. Kung gusto nila, sumama pa sila sa kulungan kapag nakulong eh. Diba? Kasi yun ang ginagawa nila eh. Ikaw bilang senator, alam mo, trabaho mo dapat. Dapat iniimbestigahan ninyo yung mga gumagawa ng kasamaan at gumawa kayo ng batas kung nakikita nyo na parang kulang pa. O di, in aid of legislation. Diba? Hindi yung, walang nyo, halatang-halata kayo na meron kayong self-interest na wala man lang konting kahit konting delikadesa, obvious na harapan, pinapakita nila sa tao na talagang na talagang sip-sip sila dito kay Kibuloy. Iba talaga kapag marami kang marami kang napala dito kay Kibuloy, marami na itulong Kaya, yun lang mga kababayan. Tandaan po natin, itong mga ganitong klaseng senator. Sa susunod na eleksyon, pumili tayo ng mga senators na ang dapat unahin ay itong kapakanan ng bayan. Dapat dun sila sa public interest, hindi dun sa self-interest. So ilang mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.